guys, nadala nyo na ba ang Babs Hindu Mandir Temple dito sa Abu Dhabi? Kung hindi, tara panoorin mo to at comment down below kung nakapunta ka na dito sa loob ng Babs Hindu Mandir ng Abu Dhabi. Ito ay located along Shahama, Abu Dhabi. Almost 1 hour nga ang biyahe papunta dito kapag nag-bus ka mula Abu Dhabi main bus station. Or sa loob ng temple may libreng patubig, bongga. First, kailangan mo mag-book online ng inyong reservation QR code ticket para makapasok ka sa Babs Hindu Mandir. Second, kailangan mong i-represent yon sa main entrance ng Babs Hindu para makapasok kayo. Ito ay mandatory para makapasok ka sa loob ng temple. Regardless of your religion, ay pwede kayong papasukin. From Abu Dhabi main bus station nga ay sumakay kami ng bus number 203. After ng 1 hour na biyahe ay ayun nga pagising namin ay nasa Babs Hindu Mandir Temple na nga kami. Pagkadating nga doon ay dali-dali nga binigyan kami ng sako bag para paglagyan ng mga sapatos at tsinelas namin. Oops, take note! Kailangan natin tanggalin ang sapatos natin at tsinelas kapag papasok tayo sa temple. Yun ay mandatory para makapasok tayo sa loob and pag-respect na rin sa kanilang religion. Napansin nga namin na kami-kami lang ang Pilipino na naandito. Dahil 79% of population nga ng India ang mga Hindu, eh hindi ka na rin nagtataka. So eto nga, pagpasok namin ay merong 96 na kampana na bumungad sa amin. Nagtataka ako kung anong purpose itong kampana na to. Pero ayun nga, according kay kuya na nakausap ko, yan ay 96 pieces na mga bell dito sa loob ng temple. Na ang Babs Hindu Mandir ay wish ng isang kanilang spiritual leader na maitayo dito sa UAE. Yes po, you heard it right. Templong ito ay hiling lamang ng kanilang spiritual leader na itayo dito sa loob ng UAE. At nung kanyang 96-year-old, ako siya mamaalam dito sa mundong ibabaw. Tribute sa kanya ang 96 bells na nandito sa loob ng temple. O diba bongga? Loob na, hindi nga pwedeng mag-video at mag-picture, pero kapag pumasok ka sa loob, super ganda. 43 degrees Celsius nga na init ay super worth it naman kapag nakita mo ang temple na to. Hindi magiging worth it yung bawat sulok, bawat nakikita nyong pader, poste dyan ay merong mga design. Yes po, literal na design yan. Ang buong palibot ng Babs Hindu Mandir Temple ay stone carved ng mga Indian artisans. O diba bongga, isipin nyo na lang kung paano nila kinarve ng paisa-isa at para ma-build ang isang buong temple ng ganito kaganda. My God, super ganda. As you can see nga sa video, isipin nyo na lang paano nila idinitalye ang pagka-carve out ng mga poste at marble sa ganito. Imagine nyo na lang ang pagod at ang kanilang hirap para lang ma-build ang temple na to. Grabe yung dedication at kanilang pag-focus paano ma-idetalye ang bawat design ng kada sulok, kada poste at kada pader ng Babs Hindu Mandir. Pala ay inopen to public noong February 14, 2024. Dito yan syempre sa Abu Dhabi. Open siya in public na walang entrance at walang bayad. Of course, ito ay bahay dasalan ng mga kapatid nating Hindu. By the way nga pala guys, 79% sa India ang Hindu population sa buong bansa ng India. O diba bongga? Kaya hindi na rin ako nagulat nung nakita ko na maraming Indian na nandito dahil mostly naman talaga ang mga Hindu ay mga Indians. Pero nakakatawa ngang isipin na pwede mong pasukin ang loob ng Babs Hindu Mandir kahit hindi ka Hindu. At makikita mo paano sila magdasal sa loob ng temple. Although crowded that time nang pumunta kami dahil Eid holiday nga at maraming gustong makakita sa loob ng temple, super worth it naman. Imagine ang details ng bawat Buddha sculpture na nakikita nyo dyan ay yan ay gawa ng mga artisan na Indian. Super detailed at nakakamangha talaga. Lalo na sa personal kapag nakita nyo kung gaano siya kaganda. Isipin nyo na lang yung pag-tribute nila sa kanilang spiritual leader na 96 years old bago pumanaw para i-tribute sa kanya ang temple na to, especially ang 96 bell doon sa may entrance.
Hindi nga lang natin nabilang kung gaano karami talaga, kung 96 ba talaga ang bell doon sa loob ng temple sa may entrance. Pero as per kuya, yun ay 96 pieces. Maganda rin tong temple kapag gabi na, pero dahil nga nagbus lang kami ay mahirap nang umuwi gawa ng super crowded nga ang place. Dahil for sure maraming sasakay ng bus. At dahil nakaabot ka sa part na to, pakinggan natin kung ano yung mga sinabi ni Kuya nung time na nag-question kami sa kanila about baptism. Bell. For the bell. The bell, the spiritual leader, Pramukh Swami Maharaj, who conceptualized this mandir. Okay. His age was 96. 96. So, tribute to him. That's a tribute for him. So, the 96 bells tribute for the spiritual leader? Pramukh Swami Maharaj's age. He was 96. That's his age. Yeah, he was 96. 96 people he died. Yeah, he died in 2016. So he wished to have a temple here in Abu When Dhabi. he came here in 1997, he prayed to the God that there will be mandir in Abu Dhabi. That time nobody believed. Yeah. So basically, this temple is tribute for him. Yes. I see. So you have a nice temple. Thank you. Okay, thank you, sir. These are in the natural state. That's bark. These are, yes, 7,000-year-old trees. These are gifted by Czechoslovakian person. You can Google it into that. Subfossil oak. Subfossil. Subfossil oak. OAK. That's the company. And that's the person who has gifted it. This is nice. Yes. We like it. Thank you. That's a food court. You can have a taste of Indian food. That is it. Thank you so much. We will go there. You just, even if you don't have, just have a look at the furniture. All the furniture is recycled from the pallet. Recycled? The stones which came and those pallets. So from the pallet, it's all recycled material. The furniture, the complete furniture of that is recycled material. After nga naming interviewin si Kuya, tinuro niya kami sa food court. Gusto niyang itry namin kung ano yung mga Indian food na pwede namin kainin. At kung wala naman daw kaming nagustuhan, ay tignan na lang namin yung mga furnitures. At in fairness naman sa mga upuan at mga lamesa na nandito sa loob ng kanilang food court, ay nga naman nakakatuwa at ang ganda-ganda tignan. Napakasimple at feeling mo napaka-ecosystem friendly nitong loob ng food court na to. As you can see nga, napakaraming ang tao sa loob aside from mga tao sa labas. Mostly makikita mo ay mga Indian families. So ayun lamang po guys. Thank you so much for watching. Eid Mubarak sa lahat and enjoy our holidays. See you guys again sa next video or kung saan man kami magdala. Thank you. Bye!